Sabi niya ako daw ang ama ng dinadala niya, pero may inamin siya bago manganak. Ako si Jay, 35 years old, may maayos na trabaho, sariling bahay at tahimik na buhay. Sa edad kong to, gusto ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin ako bumabata at habang nakikita ko ang mga kaibigan kong may asawa at anak, hindi ko maiwasang mainggit. Gusto ko rin ng munting tinig na tatawag sa akin ng papa, ng mga yakap pag-uwi sa bahay at ng dahilan para magsumikap palalo. Late last year, may nakilala akong babae sa isang bar. Hindi ko siya inaasahan. Ganda niya, simple pero may dating at may kakaibang aura na agad kong nagustuhan. Nagkakwentuhan kami, nagkapalagayan ng loob at nauwi sa isang gabing hindi ko rin inasahan. Hindi lang minsan, kundi 2 beses kaming nagkita at parehong beses may nangyari sa amin. Pagkatapos noon, parang bula siyang nawala. Walang chat, walang tawag. Inisip kong baka hindi talaga seryoso, baka ganun lang talaga. Tinanggap ko na lang. Pero makalipas ang halos 2 buwan, bigla siyang nag-message. May kailangan daw kaming pag-usapan, seryoso raw. Doon niya sinabi na buntis siya at ako raw ang ama. Sabi niya, huwag ko raw agad isipin na porket galing kami sa bar at may nangyari sa amin agad, ganun na raw talaga siya. Inamin niyang hindi siya ganun sa lahat at nung una pa lang daw niya akong nakita, may naramdaman na siyang kakaiba. Ako raw ang nakita niyang pwedeng maging asawa. At ako, naniwala. Siguro kasi gusto ko rin. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng anak. Gusto kong may matawag na akin. Kaya mula noon ako ang naging sandigan niya. Ako ang nag-provide para sa mga check-up niya. Prenatal vitamins, ultrasound, lahat. Kahit anong kailangan niya at ng baby, sinigurado kong meron siya. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala pakiramdam ng magiging tatay. Masipag, inspirado, masaya. June daw ang due date niya. Habang papalapit ang araw ng panganganak, doon lang ako nagkaroon ng konting pagdududa. Binilang ko yung mga buwan mula nang huli kaming magkita. Parang may kulang, pero pinili kong hindi mag-isip ng masama. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Pero ilang araw bago siya manganak, nag-aaminan din siya. Hindi raw ako ang ama ng dinadala niya. Pasensya na raw, nalilito lang siya noon at desperado siya sa suporta. Ngayon daw kasi, bumalik na ang tunay na ama ng bata, ang boyfriend niyang matagal na walang trabaho, pero ngayon may trabaho na ulit. Gusto raw niyang magsimulang muli kasama ito. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung pangarap kong pamilya, yung inaasam kong bata na tatawag sa akin ng papa, lahat nawala sa isang iglap. Pero kahit ganon, pinili kong magpatawad. Hindi ako galit, mas nalungkot ako. Pero akala ko tapos na yon. 2 linggo lang ang lumipas, bigla ulit siyang tumawag. Video call. Pinakita niya sa akin ang baby. Ang cute, ang payat, ang inosente. Tapos bigla niyang sinabi, "Baby, say hi to daddy." Natigilan ako. "Daddy?" Ako, sabi niya, alam daw niya kung gaano ko kagusto magkaroon ng anak. Kaya gusto niyang ipakilala sa akin ang anak niya. Tinawag niya akong daddy ng anak niya. Humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya. Tapos inalok niya akong magsimula ulit. "Pwede ba tayong bumalik sa dati?" Tanong niya. "Alam kong hindi ikaw ang ama, pero gusto kong ikaw ang tumayong tatay." This time, walang sekreto. This time, ikaw na talaga. Pero sa totoo lang, alam ko kung bakit siya bumabalik. Wala na ulit trabaho ang boyfriend niya. At ako ang taong handang bumuhay, handang magpakaseryoso, handang magpakatatay. Kaya ngayon ako ang may tanong, kalabisan ba kung tanggapin ko silang muli? Kasalanan ba kung mahalin ko ang batang alam kong hindi sa akin? Pero matagal ko nang minahal, kahit nasa tiyan pa lang siya. Kahit alam kong ginagamit ako, tama pa bang umasa ako sa pamilyang minsan ko nang pinangarap, kahit hindi sa paraang gusto ko, kahit masakit, kahit magulo, ang hirap palang maging tatay sa isang batang hindi sayo, pero gusto mong ikaw ang ituring niyang tahanan.